Hana, sambit ni Elton sa kanya habang ngumiti ito sa kanya. Huwag kang matakot, Sir Elton. Ayos lang po ako. Sagot ni Hana habang pilitong tumayo. Pasensya ka na sa mga kapatid ko, Sir Elton. Ang totoo, mababait naman sila. Ngiting wika nito matapos niyang punasan ng tissue ang kutsara. Kumain ka na ulit. Inumang niya muli ang kutsara sa bibig ni Elton. Matapos niya itong lagyan ng pagkain, tubig. Wika nito nang muli habang hawak nitong baso na may laman na tubig. Matapos uminom ni Elton ay pinunasan ni Hana ang bibig niya. Sabihin mo lang kung hihiga ka na. Aayusin kong tali mo. Ano ba, Hana? Sigaw na naman itong muli habang napahawak sa kanyang ulo. Flora, huwag ka na munang lumabas, pakiusap. Kailangan ako ni Sir Elton. Kailangan? Ang sabihin mo, lalandiin mo lang siya. Mali ka, Flora. Hindi ko yung gagawin. Kaya pakiusap, huwag ka na munang lumabas. Iyak na wika ni Hana. Nakatitig lang sa kanya si Elton. Habang tahimik na nakaupo si Hana sa sahig. Ang mga tuhod niya ay napatakip sa kanyang mukha habang nakayuko ito. Alam mo, bawat araw ay takot na takot ako. Wika ni Hana habang nanatili ito sa posisyon niya. Takot na baka isang araw ay hindi na ako makabalik sa katawan ko. Napakunot ang noon ni Elton habang hindi niya inaalis ang paningin niya kay Hana. Pero minsan ako na rin na may gusto na wag nang bumalik dahil sa takot. Sa takot kay mommy. Shit, sino bang mommy na sinasabi niya? Bawal ako magkamali dahil isang pagkakamali ko lang ay halos patayin na niya ako. Malungkot na wika ni Hana sa kanya. Bakit ka nananatili sa kanya? Tanong niya habang nagangat ito ng mukha at ngumiti. Wala akong ibang mapuntahan, Sir Elton. Siya lang ang pamilya ko. Wika nito habang malungkot ng ngumiti sa kanya. Sabay silang napatingin sa pinto nang marinig nilang bumukas ito. Sir Elton, matulog ka na. Takot na wika nito habang inayos ang kanyang higaan. Bakit? Hindi pa ako inaantok. Isa pa, hindi mo ba alam na ngayon lang ako natigilan si Elton na may sumigaw na babae at agad na tumakbo si Hana papunta sa pinto. Shit! Sino ba yun? Kinawag ni Elton ng kanyang kamay para lumuwag ang tali. Pero natigilan siya na may mga yapak siyang naririnig papalapit sa kanya. Wala kang pinagkaiba sa kanya. Wika nito habang pilit na inaninag niya ang mukha ng taong nakatayo sa kanyang harapan. Mommy, huwag niyo pong saktan si Elton. Napatingin siya kay Hana habang niyakap siya nito. Manahimik ka at tumabi ka. Sigaw nito habang narinig niya ang malakas na sigaw ni Hana. Matapos tong hampasin ng babaeng nasa harapan niya. Shit, bakit mo ba siya sinasaktan? Manahimik ka kung ayaw mong ikaw ang saktan ko. Galit na sigaw nito sa kanya. Napatingin naman siya sa kinaroroonan ni Hana na nakasiksik sa gilid ng pader. Lumabas ka dyan, Hana. Gusto bang masaktan ng gusto? Muling wika nito. Hindi po, Mami. Hikbing sagot ni Hana habang dahan-dahan tong lumapit sa babae. Ah, tama na po, Mami. Iyak na wika ni Hana habang patuloy tong hinahampas ng babae. Shit, tama na. Hindi ka ba naawa sa kanya? Galit na tanong sa kanya ni Elton kaya natigilan to at tumingin sa kanya. Bakit ikaw? Nakaramdam ka ba ng awa sa kanya? Tanong nito kaya hindi nakasagot si Elton sa kanya. Aaminin niya na malaki rin ang kasalanan niya kay Hana dahil sa pananakit na ginawa niya kay Hana. Bakit hindi ka makasagot? Dahil katulad din kita, hindi ba? Natatawa na wika nito. Bakit mo siya sinasaktan? Anak ko siya, hindi ba? Anak, nagpapatawa ka ba? Hindi ko siya anak. Hindi maiwasan ni Elton na maguluhan dahil sa kanyang narinig. Gulat din na napatingin si Elton sa mukha ng babae nang maalala niyang mukha nito. Siya yung nakasalubong ko sa kondo ko noon. Umalis ka na sa harapan ko. Malakas na sigaw nito kay Hana. Dahan-dahan na tumayo si Hana at tinungo ang pinto. Kahit hindi na masyadong maliwanag sa may pinto ay pilit na inaninag ni Elton si Hana. Ano kailangan mo sa akin? Kunot noon na tanong ni Elton sa kanya. Hindi naman ito sumagot at ngumiti lang ito sa kanya. Kung perang kailangan mo, handa akong ibigay sa'yo yun. Sabihin mo lang kung magkano gusto mo. Lalong napahalakhak ang babae. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mong kapalit ng kalayaan ko. Galit na tanong ni Elton sa kanya. Gusto mo ba talagang malaman? Wika nito sa kanya. Handa ka bang ibigay ang gusto ko? Sinabi ko na sa'yo, kahit ano pa yan. Gusto kong ibigay mo sa akin ang ama mo si Gian. Wika nito kay natigilan si Elton. Anong pinagsasabi mo? Kunot noon na tanong niya rito. Hindi mo ba kayang ibigay sa akin yun? Hindi ako baliw para agawin ang gusto mo. Kung ganon magdusa ka. Dahil habang buhay ka nang makukulong dito.
Galit na sigaw nito sa kanya at tinalikuran siya. Sino ba yun? Bakit si Daddy ang gusto niyang kapalit? Hindi makatulog si Elton at panay lang ang tingin niya sa may pinto. Hinihintay niya kung kailan papasok muli si Hana. Hindi niya kasi maintindihan ang sarili niya dahil nag-aalala siya dito. Hana, mahina na wika niya habang nakatingin kay Hana na papalapit sa kanya. Bakit hindi ka patulog, Sir Elton? Tanong nito sa kanya habang nakayuko lang ito. Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang bumalik? Tanong niya kaya nag-angat ito ng kanyang mukha. Gulat na napatingin si Elton sa mukha ni Hana dahil puro ito pasa at may dugo pang kanyang labi. Anong ginawa nila sa'yo? Tanong niya kaya agad itong nagyuko. Ginalit ko kasi si Mommy, kaya niya ako pinarusahan. Mahina na sagot nito sa kanya habang niligpit nito ang kanyang pinagkainan. Bakit pumapayag ka? Nasaktan niya ng ganyan, Hana. Muling nag-angat ng mukha si Hana sa kanya habang may mga luha ito sa kanyang mga mata. Hindi ko to ginusto, pero wala akong magagawa, Sir Elton. Jack na wika nito sa kanya. Bakit ba hindi mo to sinabi sa akin noon? Tanong ni Elton habang muling nagyuko ng mukha si Hana. Maniniwala ka ba? Sagot nito kaya napakunot ang noon ni Elton dahil nag-ibang tono ng boses nito at nang muli ito nag-angat ng kanyang mukha ay may ngiti nito sa kanyang mga labi. Flora, mahina na sambit ni Elton. Kilalang kilala mo talaga ako. Ngiting wika nito habang pinunasan ng kanyang labi. Nasaan si Hana? Sigaw niya rito habang masama siyang tinignan nito. Bakit mo ba siya hinahanap? Alam mo bang dahil sa'yo kaya siya nasasaktan? Galit na wika ni Flora sa kanya. Ilabas mo si Hana. Flora, bakit niyo ba inaangkin ang katawan niya? Inaangkin? Hindi mo ba alam na katawan din namin to? Galit na sigaw ni Flora at iniwan siya. Shit, bumalik ka dito Flora. Saan mo dadali ng katawan ni Hana? Sigaw ni Elton habang hindi na nakinig si Flora sa kanya. Damn! Inis na kinawag muli ni Elton ang kanyang mga kamay para lumuwag ang tali na nakagapos sa kanya. Pero natigilan si Elton nang may naamoy siya at bigla na lang siyang nakaramdam ng antok. Nang muling magising si Elton ay tahimik pa rin ang buong paligid. Hana, mahinang wika niya dahil masakit ang kanyang ulo. Anong klaseng gamot ba yun? Inis na wika ni Elton. At muling tumingin sa paligid. Hana, nasan ka ba? Sigaw ni Elton. Bakit maingay ka? Napakunot ang noon niya habang nakatingin kay Hana na nasa gilid ng pader at may hawak ng manika. Sino ka? Kunot noon na tanong niya. Alam niya na hindi ito si Hana dahil ibang personality nakikita niya mula dito. Gusto mo laro tayo? Ngiting wika nito sa kanya. Ang boses niya. Nakaisip ng idea si Elton habang nakatingin sa kanya. Payag ako, basta't kalagan mo ko. Mahinang wika niya. Napatitig naman ito sa kanya at ngumiti. Sige, huwag ka lang maingay ha. Baka kasi magising ang mga kapatid ko. Mabuti na lang at pagod sila. Hagikik nitong wika. Pangakot huwag kang mag-alala. Bibilan kita ng candy kapag matanggal mo tong tali ko. Ngiting wika ni Elton sa kanya. Nang marinig nitong pagbukas ng pinto'y kaagad tong nagtago sa gilid ng pader. Pumapayag ka na ba? Tanong ng ginang sa kanya habang nakatayo ito sa kanyang harapan. Bukod sa daddy ko, ano pang gusto mong kapalit? Kunot noon na tanong ni Elton sa kanya. Wala na, siya lang ang gusto ko. Alam ko na ikaw ang pinakamatalino sa inyong dalawa, kaya ikaw ang pinadukot ko. Wika nito habang may ngiti ito sa kanyang labi. Napatitig naman si Elton sa mukha ng ginang dahil naalala niya na nakita niya na ito, maliban doon sa kondo. Pag-iisipan ko, sagot ni Elton sa kanya. Bilisan mo lang dahil medyo mainipin akong tao. Wika nito sa kanya. Habang napatingin sa gilid ng pader. Kunin yung baliw na ito dito. Malakas sa sigaw nito kaya napatingin si Elton sa pinagtataguan ni Hana. Damn, hindi pala yun si Hana. Umiiyak ito habang hinawakan ng dalawang lalaki. Doon lang din napagtanto ni Elton na hindi lang si Hana at ang ginang ang kasama niya. Dahil may mga tauhan sila. Fuck, sino ba talaga sila? Simula nang lumabas si Hana hindi na ito muling nakita ni Elton. Tanging ang mga kasama nilang lalaki ang nagbibigay sa kanya ng pagkain. Nasaan si Hana? Tanong niya. Dahil nakatatlong balik na ito sa paghatid ng pagkain sa kanya. Hindi naman ito sumagot sa tanong niya at agad na siyang tinalikuran. Hoy, hindi mo ba nakikita mga pagkain na ito? Papasukin niyo si Hana dito. Malakas sa sigaw ni Elton sa kanya pero hindi man lang siya pinansin ito. Ang bobo talaga nun. Paano ko kaya kakainin yung mga pagkain dala niya kung nakataling mga kamay ko?
Hindi pinansin ni Elton ang gutom na nararamdaman niya dahil pinag-aralan niyang bawat galaw ng mga taong kumidnap sa kanya. Hana, sambit niya habang lumapit si Hana sa kanya. Kumain ka na, wika nito habang sinubukan siya ng pagkain. Anong ginawa nila sa'yo? Ikaw na ba yan? Tanong ni Elton sa kanya habang hindi ito nag-angat ng kanyang muka. Hana, huwag mo kong alalahanin, Sir Elton. Kailangan mo magpalakas para makatakas sa kanila. Mahinang wika nito sa kanya kaya napakunot ang noo niya. Kung tatakas naman ako, isasama kita. Wika niya muli dito habang napansin niyang natagilan si Hana. Hindi ako pwedeng sumama sa'yo. Hindi ko pwedeng iwan si Mommy. Malungkot na sagot nito sa kanya pero sinasaktan ka lang niya. Ayos lang, kahit na paulit-ulit niya akong saktan, ay wala akong pakialam. Dahil nanay ko pa rin siya. Wika nito habang nag-angat ng muka. Gulat na napatingin si Elton sa kanya nang makitang nadagdagan pang mga pasa nito sa kanyang muka. Hindi mo siya ina. Napatitig si Hana sa kanya dahil sa kanyang sinasabi. Mali ka, siya ang nanay ko. Wika nito't muli nagyukon ng kanyang muka. Walang ina na kayang saktan ng ganyan ng anak niya, Hana. Mahal niya ako, Sir Elton. Isa pa may nagawa kong kasalanan. Kaya dapat lang naparusahan niya ako. Sagot ni Hana sa kanya at muli siyang sinubuan ng pagkain. Dapat pala, hindi ako nakipaghiwalay sa'yo. Mahina na wika ni Elton kaya muling natigilan si Hana. Ako may gawa nun. Natigilan si Elton dahil sa narinig niya mula kay Hana. Anong ibig mo sabihin? Noong busy ka, inipit ko sa documents mong marriage contract natin, Sir Elton. Anong sinabi mo? Alam mo bang takot na takot ako habang ginagawa ko yun? At kaya wala kayong makita sa mga CCTV footage ay dahil Tama na, Hana, sigaw ni Hana habang napahawak to sa kanyang ulo. Kaya ka talaga napapahamak dahil sa katangahan mo, muling sigaw nito. Helena, sambit ni Elton habang malawak tong humiti sa kanya. Kumusta ka, my love? Wika nito habang hinalikan siya sa kanyang labi. Pumapayag na ako sa gusto mo, Flora. Wika ni Elton habang napatitig to sa kanya. Anong ibig mo sabihin, Elton? Pumapayag na akong pakasalan ka. Biglang napasigaw si Flora dahil sa narinig niya mula kay Elton. Totoo ba yung sinasabi mo? Baka pinaglolo ko mo lang ako. Totoo ang sinasabi ko sa'yo, Flora, kaya sumama ka na sa akin. Muling wika ni Elton habang napakunot ang noo nito sa kanya. Paano kung ipapakulong mo ko? Dam, bakit ko naman yung gagawin sa'yo? Sige, pumapayag na ako. Wika ni Flora habang malawak tong ngumiti. Kung ganun, paano tayo makakaalis dito? Madali lang yon, ako nang bahala. Wika nito't umikot sa likuran niya. Wala ka ng tali? Tanong nito habang tumango si Elton. Bilisan mo na lang, ituro mo na sa akin ang daan. Wika niya, tinawakan ng kamay nito. Napatingin naman ito sa mga kamay nila na magkahawak. Paano tayo makakatakas? Ang dami nila. Tanong ni Elton sa kanya nang makita nito ang mga kalalakihang nasa labas. Pansin niya na isang bodega ang nilalagyan sa kanya. Alam kong lahat ng daan dito, kaya magtiwala ka lang sa akin. Ngiting wika ni Flora at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Elton. Bilib ka na ba sa akin? Ngiting wika ni Flora na makalabas sila sa bodega. Sa'yo ba ang sasakyan na ito? Tanong ni Elton matapos siyang makasakay sa kotse na binuksan ni Flora. Oo, at gusto ko lang malaman mo na sa amin lahat akong pinakamatalino. Sagot ni Flora at binuhay ang makina ng kotse. Hindi tayo pwedeng pumunta sa kondo ko. Alam na nilang lugar na yun. Wika ni Elton. Hindi naman talaga tayo pupunta doon dahil papakasal na muna tayo. Iting wika ni Flora habang nilingon siya. Sige pero, pwede bang kumain na muna tayo? Bakit? Nagugutom ka na? Tanong nito habang tumango si Elton sa kanya. Nakakainis naman, ginugutom ka pala nila. Mabuti na lang at nakalabas agad ako. Wika nito habang ang kanyang atensyon ay nasa daan. Nang makarating sila sa restaurant ng isa sa mga kaibigan ni Elton ay agad siyang sumenya sa isang staff. Kilala na siya sa mga staff dahil lagi siyang pumupunta dito. Magbabanyo lang ako. Paalam niya kay Flora. Ikaw nang bahalang mag-order. Wika niyang muli bago ito tinalikuran. Lagyan mo ng pampatulog ang inumin niya. Wika niya sa isang staff. Masusunod po, Sir Elton. Sagot nito agad siyang iniwan. Inayos naman ni Elton ang kanyang sarili at kinuha na muling lumabas. Tapos ka na bang mag-order? Giting tanong niya dito habang tumango si Flora. Thank you, Flora. Wika niya kaya napatitig ito sa kanya. Para saan? Dahil pinakasalan mo ko. Maliit na bagay. Alam mo kasi mahal na kita noon pa man. Ngiting wika nito. Noon? Oo, high school pa lang tayo. Sinusubaybayan ko na kayo. Lalong napakunot ang noon ni Elton
dahil sa sinabi nito sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Noon pa man sinusundan ko na kayo ni Elton. Ngiting wika nito at tumayo. Saan ka pupunta? Tanong niya habang nilapitan siya nito. Hindi ako. Bigla itong natumba at hindi natapos ang kanyang sasabihin. Bro, malawak nang umiti si Elmo at yumakap kay Elton. Paano mo nalamang na nandito ako? Taka na tanong niya habang kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya. Wala ka ba talagang bilib sa akin? Tanong nito habang napatingin kay Hana. Kunin niyo na siya, huwag niyo na siyang galawin. Kunot noon na tumingin si Elmo kay Elton dahil sa sinabi nito. Bakit? Kailangan niyang pagbayaran ng ginawa niya sa'yo. Alam mo na. Oo bro, at alam ko na siya ang may pamana sa pagkawala mo. Kaya dapat lang na pagbayaran niya ang gina. Wala siyang kasalanan, Elmo. Kaya hayaan mo na ako. Ako nang bahala sa kanya. Wika ni Elton at binuhat si Hana. Tama bang narinig ko? Muling wika ni Elmo kaya napahinto si Elton. Ano ba yung pinagsasabi mo? Kunot noon na wika ni Elton. Nailing naman si Elmo sa kanya habang may ngiti ito sa kanyang labi. Bigla ka kasing nagbago. Dahil dati hindi ka madaling magpatawad lalo na sa mga taong may ginawang masama sa'yo. Madilim ang mukha ni Elton habang tinignan niya si Elmo. Manahimik ka. Mahinang wika niya habang may inis sa kanyang boses. Mahal mo na ba siya? Muling tanong ni Elmo kaya napahinto si Elton. Dinala ni Elton si Hana sa bagong bahay na binili niya. Walang ibang nakakaalam sa bagong bahay niya kundi ang kanyang pamilya. Mahimbing naman na natutulog si Hana sa kama habang nilagyan niya ng tali ang kamay at mga paa nito. Nung una ay wala siyang balak na itali ito dahil naawa siya dito. Pero alam niya kasi na kapag nagising itong bilang si Hana ay babalik ulit ito sa babaeng tinatawag nitong mommy. Sir Elton, nandito na pong doktor na pinapatawag niyo. Wika ng kanyang katulong. Papasukin mo, sagot niya kaya agad tong tumalikod. Mr. Belsur, wika ng doktor habang nilahad ang kamay nito sa harapan ni Elton. Agad naman tong inabot ni Elton at nakipagkamay dito. Nandito siya, wika niya habang nauna nang naglakad. Bakit siya nakatali? Taka na tanong ng doktor sa kanya. Kailangan, ayoko nang mawala siya. Napatitig naman ng doktor kay Hana na mahimbing pa rin na natutulog. Ang dami niyang pasa. Napatingin siya rito habang nakatitig ito kay Hana. Base sa kwento mo, Mr. Belsur, sa tingin ko'y meron siyang DID. Wika ng doktor matapos tong maupo sa sofa. DID? Oo, DID, nang ibig sabihin ay Dissociative Identity Disorder. Ito ay uri ng isang mental health conditions. Nakikilala rin ito bilang isang multiple personality disorder. Wika ng doktor kay Elton. At ang DID ay isang characterized na may dalawa o mahigit na identities or personality at ang mga tao na may DID ay may experiences ng memory gaps and may have difficulty recalling key personal information. At nakakaranas din sila ng intrusion sa ibang identities tulad ng pagkakarinig ng boses o kaya sa ibang identity na sumisigaw sa iba at ang dahilan ng pagkakaroon nito ay ang pagkaranas nila ng trauma. Dagdag ng doktor. Kung ganun, may pag-asa pa ba nagagaling siya? Tanong ni Elton sa kanya. Yes, Mr. Belsur. Ang kailangan mo lang ilapit siya sa isang psychologist. Isa pa, mas madali siyang gagaling kapag may mga taong nakakaunat nagmamahal sa kanya. Napatango si Elton sa doktor habang muling tinignan si Hana. Ang totoo, naguguluhan ako kung sinong totoo sa kanila. Ang totoo sa kanila ay ang isang personality mahina. Wika nitong muli. Elton, malakas na sigaw nito kaya agad na napatayo si Elton at ang doktor na kausap niya. Sinungaling ka, Elton? Galit na wika nito habang kinawag ang mga kamay niya. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo, wika ni Elton sa kanya't nilahad ang isang papel. Marriage contract? Wika nito habang tinignan siya. Oo, malakas nung sumigaw sa tuwa habang nakatingin sa papel na hawak ni Elton. Sa wakas, ang tagal ko na rin itong pinangarap, Elton. Maluha-luha na wika nito sa kanya habang tinitigan niya lang ito. Ano pang ginagawa mo? Kalagan mo na ako. Bakit mo ba kasi ako tinali dito? Kunot noon na tanong ni Flora, ang isa sa mga personality ni Hana. Pasensya ka na, Flora, kung ginawa ko yan sa'yo. Takot lang kasi ako na bumalik ka sa mommy mo. Mahinang wika ni Elton sa kanya. Ano ka ba? Hindi naman ako babalik sa kanya at bakit pa ako babalik sa matandang yon? Ngayong mayaman na ako. Wika nito habang napalingon si Elton. Kunot noon na napatingin si Flora sa likuran ni Elton nang makita nitong isang lalaki na nakatayo. Sino siya? Tanong niya habang galit na tanong nito. Habang napatingin pa rin sa lalaki na sa likuran ni Elton. Siyang abogado ko at siyang inutusan ko para mag-process ng marriage contract natin. Pagsisinungaling ni Elton sa kanya.
Napangiti naman si Flora habang nakatingin dito. Pasensya ka na sa akin, attorney. Hindi ko kasi alam. Mahina na wika nito habang may ngiti sa kanyang labi. Elton, pakawalan mo na ako at huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag na lalabas si Hana o hindi ka ang ibang kapatid ko. Wika nito kaya nagyuko ng mukha si Elton. I'm sorry, Flora, pero hindi ko yun pwedeng gawin. Hindi kita pwedeng pakawalan. Ano? Elton naman! Nakalimutan mo na ba akong dahilan kung bakit ka nakaalis sa lugar na yon? Alam ko, Flora. Wika ni Elton at tinalikuran siya. Malakas na sumigaw si Flora pero hindi siya pinakinggan ni Elton at mabilis na isinara ang pinto. Paano ko mapapalabas si Hana? Tanong niya sa doktor habang tinapik nitong kanyang balikat. Huwag kang mag-alala, kusa siyang lalabas. Sagot nito sa kanya. Elton, tawag ng kanyang ina matapos na makalabas ng doktor sa kanyang bahay. Mommy, sambit ni Elton at niyakap si Shira. Napatingin din siya sa ama niyang si Gian na nasa likuran nito. Dad. Wika ni Elton habang niyakap ang ama niyang si Gian. Ayos ka lang ba? Tanong ni Gian sa kanya at agad naman siyang tumango. Kilala mo ba sila? Tanong ni Shira habang umiling si Elton. Alam ko na kung kailangan nila siyan. Muling wika ng kanyang ama kaya napatingin siya dito. Paano mo nalaman, Dad? Una pa lang ay napansin ko na hindi ordinaryong babae si Hana. Kaya kita pinigilan dati. I'm sorry, Dad. Sorry kung hindi ako nakinig sa'yo. Pero walang kasalanan si Hana, Dad. Kunot noon na napatingin si Shira kay Elton dahil sa sinabi nito. Anong walang kasalanan? Hindi mo ba alam na siya ang dumukot sa'yo? Akala niya talaga malilin lang niya kami. Paano niya nalaman, Mom? Nakita namin ang mga picture sa bahay niya. Anong picture, Mom? Tanong muli ni Elton habang napahinga ng malalim ang kanyang ina. Kinunan niya ng picture ang buong paligid ng kondo mo. Pati na rin sa ibaba at halos sa buong building. Sadyang matalino si Hana, anak, at sa tingin ko, pinag-aralan niya yun lahat. Wika muli ni Shira. Dahil kailangan niya yung gawin, Mom. Sagot ni Elton kaya napakunot ang noon ni Shira. Anong kailangan? Bakit mukhang kinakampihan mo na siya ngayon, Elton? Ang akala ko ba, ayaw mo sa kanya? Hindi sumagot si Elton sa kanyang ina at niyuko lang nitong kanyang ulo. Wife, tama na yan. Hayaan na lang natin ang anak natin. Anong hayaan? Alam mo may ginawa siyang masama sa anak natin. Sigaw ni Shira sa asawa niya si Gian. Mom, Dad, tama na. Ako nang bahala. Wika ni Elton sa mga magulang niya. Hindi siyang kalaban natin. Kung hindi ang tinatawag niyang mommy. Lalong napakunot ang noo ni Shira. Dahil sa sinabi ni Elton sa kanya. Mommy, yes mom. Pero hindi ko alam kung totoong nanay niya yun. Bakit anak? Tanong ni Gian. Dahil